Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon at maging sa lahat ng mga sumusubaybay, magandang umaga. Okay? Noong nakaraang linggo, hindi ko po alam na sililan ba yun ang maliit? Pastor, nung pagpupit ka na? Hindi ko alam siya pala ay nag-uobserba na sa aking bata pa. Sabi ko, nagpagupit na ako. Yung tatlo, magpapastor daw yan eh. Si Nila, si JB, at saka si Lisa. Si Jared. Yung isa pa, yung anak ni, yung pangalan ko kapag, yung si Angel, yung lalaki, sino yun? Sino po? Si Ben, silang tatlo daw, magpapastor na sila tatlo. Yung pala si Nila, hindi ko alam. Tinitingnan pala ako mula ulo hanggang talampakan. Bata pa. Tinitingnan niya na ako. Sabi, pastor, pagupit ka na. Alam niya pala na mahaba na pala yung buhok. Okay, so sige. Salamat. Tayo lahat ay narito para sa paglilingkod sa Panginoon. Sana ay tayo lahat ay maging matagumpay bilang Kristiyano. Okay? So, sabi dito sa ating pag-aralan, The Victorious Christian Life, yung matagumpay na buhay Kristiyano. So, isa dito na kailangan natin i-develop, isa dito na kailangan natin is to exercise or to improve is yung ating self-discipline. Okay? So, nung nakaraan, sabi natin na ang tagumpay ng isang Kristiyano ay ito'y nagmumula sa ating Panginoon. Tama po? So, mayroong pagtatagumpay na panandalian at mayroong pagtatagumpay na pang-matagalan. Yung mga pagtatagumpay na maroon tayo dito is pang-madalian lamang yun. Na katulad din po natin yan, pag tayo po dito nawala na, wala na rin yung ating tagumpay. So, balik ngayon, kung ano ba yung ang ating tagumpay na ating niyannais ay yung darating na panahon. So, dalawang tagumpay ang gusto natin. Yung pinakamaganda ay yung pangmatagalan na pagtatagumpay. Okay? So, to succeed as a Christian, we must live like a runner. Okay? So, nung panahon nung ako po ay nasa high school pa, katulad na Ian, na Bugo, lahat ng mga bata na naririto, every September or August, September ay nagkakaroon kami ng intramural. Tama ba? Intrams? Okay, so lagi nagkakaroon. Ang aking sinasalihan noon ay halos nasasalihan ko sa basketball, then high jump, then doon sa runner, kabilang ko dyan volleyball, ay halos sumasali ako sa lahat. Sa lahat doon sumasali ako. Doon ako ay nagbabasketball. Kung bakit ako napasali dyan sa runner, ay dahil sa yung aming puntusan nun is 20 single points yun. So, mag-change score kami is 10, kaya medyo may katagalan yung laro nun. Then, yung paglaro ko ng basketball doon, halos doon ako tumikira sa basketballan eh. Doon lagi ako nakatira. Lagi ako nanood at pinapatawag ako pag mayroong dayo. Ako dinadala yung pamato sa basketball. Hindi na ako kagalingan. Marunong lang maglaro. Kaya marunong lang. So, nang pagkakataon na yun ay, doon ko nakita, sabi ko bakit parang hindi ako gaano yung napapagalo, yung napapagod. Yung parang malakas yung resistensya ko. So, sumali ako, 1 kilometer. 1 kilometer runner po yun. Pero hindi ako sumali doon sa 100 meter dash or 200 meter dash sapagkat nakita ko na yung glitzy ko, medyo mahina, hindi ako pa doon eh. So, tinisting ko yung 1 kilometer. Tumisting pa ako medyo malayo. Marami po kami noon. Di ngayon ay sumali ako doon. Abay, nanalo ako doon sa mga kilometer na yun. So, sa pagkakataon na yun ay liban doon sa aming barangay, nagkaroon ng competitions doon sa bayan-bayan. At isa ako na napili para tumakbo doon sa isang lugar sa Ilusin. Marami akong pinasinalihan doon ng mga event nung panahon na yun. At doon ko din nakita kung paano sa bawat mga palaro ay laging mayroong coach. Hindi po nawawala yun. Hindi lang ibig sabihin dahil marunong bang tumakbo ay pwede ka na
sumali. Hindi ganun. Di ba? Hindi ibig sabihin dahil marunong ka magpasyon ng bola at magbasketball ay dapat isali ka na. So mayroong mga aling-tuntunin na binibigay sa atin. Okay? Pag hindi mo yun magawa, hindi ka magkakasali. O, di ba? So, bilang mga Kristiyano, katulad din tayo ng isang mananakbo. Di ba? So, ano ang mayroon yung mananakbo? Kaya sabi ko dito sa inyo, a victorious Christian has self-discipline. So, dapat mayroon talaga siyang disiplina sa kanyang sarili. Hindi maganda yung Kristiyano na walang disiplina. Maraming mga tao ngayon walang disiplina. Simple lang mga kapatid. Sa simple mga pagkakataon. Sa iyong paglalakad sa kalsada, pag kumakain ka, pag mayroon kang isang bagay o plastic o sa candy na iyong may kindi ka at kinain mo, ipakita mo yung tunay mong disiplina. Di ba? Pag may isang kindi ka at kakainin mo yung kindi, saan mo ilalagay yung plastic o yung pinagbalutan? Ang iba kasi kadalasan nakikita ko po dyan, pag wala pong tapunan, tapon lang na, tapon. Pati yung upos ng sigarilyo, wala lang pakundangan, basta itapon lang, itapon. So isa din po yan, na dapat magkaroon tayo ng disiplina. Ako kadalasan, pag ako ay kumakain po dyan, kung ano mang mayroon ako, hindi kami tipong magtatapon-tapon dyan sa kinitig. Bagay sa kami mag-iina. Hindi ganun. Kung mayroon kami kinakain, nilalagay namin sa bulsa namin yung plastic. Bagay, hindi sa kapal para sa amin. Kaya yung makakontribute ba tayo sa ating lipunan, sa isang bagay na ganyan, malaki na po yun eh. Tama po ba? So kaya napakahalaga sa isang matagumpay na Kristiyano, yung disiplina. Tama po? Maganda yung taong mayroong disiplina. Tama po? Okay. So ating pag-aralan ito sa apat na bagay ito na ating pag-aralan dito. Bago doon, ay lumako na muna tayo doon sa ating text po nito sa 1 Corinthians chapter 9, 23-27. Kung po mong lahat ay tumayo at tayo po lahat ay magbabasa sa sandaling minuto lamang. Sa 9, 23 hanggang 27. Sa aklat ng Unang Korinto, pangkat siyam, talatang 23 hanggang 27. Okay? So, tayo po lahat ay magbasa. Kung nakuha niyo na po, ay ito po. 23, now I do all this because of the gospel, that I may become a partner in its benefits. 24, do you not know that the runners in stadium all race, but only one receive the prize? Run in such a way that you may win. 25, now everyone who competes exercises self-control in everything. However, they do it to receive a perishable crown, but we an imperishable one. 26, therefore I do not run like one who runs aimlessly, or box like one who beats the air. 27, instead, I discipline my body and bring it under strict control, so that after preaching to others, I myself will not be disqualified. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po'y nararito at nagpapasalamat bilang mga mananampalataya. Katulad kami, O Diyos, ng isang mga mananapo, Panginoon, na magkaroon kami, O Diyos, sa aming buhay ng isang disiplina. Matuto kami magdisiplina sa buhay po namin, Panginoon. Muli, maraming pong salamat at mapagpalad, O Diyos, ang lahat ng ito. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, tayo po yung magkakaupunan. Sabi niya, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuti balita, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alamin niyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kaptanin niyo ang gantimpala. Lahat ng manglalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalingan lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang
tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwin. Ito po yung sinasabi po ni Pablo na tayo bilang mga manlalakbay, bilang mga Kristiyano ay inahalin tulad po na tayo ay isang mananapo. Okay? Na iisa lang ang nagkakamit ng gantimpala. At ang gantimpala ay panandalian. So, hindi po siya yung panghabang panahon. So, again, na kung tayo man ay nagtatagumpay ngayon, ay hanggang doon lang po siya habang may nakakakilala sa iyo, makikilala ka. Pero pagdating ng araw, yung mga taong, mga bagong henerasyon, ay marahil makakalimutan ang iyong ginawa. So, tayong lahat, tinutukoy po ni Pablo na huwag lang tayo mag-focus doon sa panandaliang corona o gantimpala o rewards, bagos pumungs din po tayo doon sa pangmatagalang rewards. Okay? Yung crown na binili na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, dapat tayo ay mapagbuti natin yung ating paglilingkod bilang mananampalataya. Tama po? Sabi ko po sa inyo kanina, ang isang manlalaro ay hindi pipili na walang coach. Kinakailangan na matuto siya makinig sa kanyang coach. Tama po ba? May mga pagkakataon na ang isang manlalaro pag hindi ginagawa yung inuutos ng coach sa kanya, siya ay pinapagalitan o sinasaway sa kanyang ginagawa. Sapagkat kung gusto mo na ikaw ay magtagumpay, dapat pinagbubuti mo. Marunong kang mag-training sa iyong sarili. Marunong kang magdisiplina sa iyong sarili. Marami pa akong kasama sa mga manlalaro. Pero minsan, iimbitahan ng coach, hindi sumisipot. Hindi sisipot pag kung saan yung mayroon na kaming laban, saka sisipot. Ngayon, sasabihin, hindi ka naman nag-practice, hindi ka naman nag-try out, bakit ka naman ang may sasali? Minsan, hindi lang yung nagagain, hindi lang yung bata, minsan kinakampihan pa ng bagulang. Kung bakit hindi sinasali. Di ba? Tayong lahat ay dapat natututo tayong makinig. Kung sino ibinigay ng Panginoon para sa iyong coach, ay dapat ikaw ay nakikinig. Walang coach na ikaw ay ipapatalo. Lahat ng coach, ang kanilang isip ba ikaw ay manalo. Tama? So maging ikaw, dapat ang iyong isip, pag ikaw ay kasali sa isang team o isa kang maglalaro, ay dapat na ibibilog sa iyong isip na dapat ikaw ay manalo. Pero lagi nyo iniisipin, mayroong talo at mayroong panalo. At lagi nyo iniisipin, isa ang nananalo. Unawa, no? Pero tandaan natin mga kapatid, ang takbuhin natin dito, ang ipinapanalo natin dito, hindi lang yung sarili natin, kundi ipinapanalo po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Tama, no? Ito yung ating tinatakbo. Hindi lang sa sarili natin. Kaya magkaroon tayo ng isang disiplina sa ating mga sarili. Napakahalaga ang mayroong disiplina, ang pagsupil sa ating sarili. Kaya sabi dito na I am not a boxer, na sumusuntok ako doon sa hangin. Hindi. Ang sinasabi niya dito, na hindi ako sumusuntok sa hangin. Sinusuntok ko na talagang ako ay mayroong tatamaan. Hindi hangin. So lahat tayo isang mananakbo, dapat nag-iisip tayo kung paano tayo manalo. Tama po? Sabi dito, we need to improve our training as a Christian like an athlete in a race to win the prize. So kinakailangan po natin na pagbutihin ang ating pagsasanay bilang mga Kristiyano tulad ng isang atleta sa isang takbuhan para mapanalunan ang premyo. Diba? Lahat tayo mga Kristiyano, ang Panginoon ay mayroong nakalaan na premyo sa ating lahat. O, diba? Ano po ba? Halimbawa, mayroong mga palaro. First prize, grand champion, first prize, second prize, third prize, o minsan umaabot ng hanggang fifth prize, and then after that, ano na yung mayroon? Consolations prize. Para lahat ay mayroon.
inyo na makapag-first prize kayo? O okay lang sa inyong consolation prize lang? Sabi dito, huwag ganon. Ang isipin mong mananalo ka. Isipin mo na ipapanalo mo ang iyong pagiging Kristiyano. Kaya pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Kung ikaw ay isang atleta, pagbutihin mo ang pagiging atleta mo. Sumunod kung ano yung mga alitunin na pinagagawa sa iyo. Tama po? May mga bagay po sa mga atleta na dapat talaga iwasan. Tama po? So, before that, basahin po muna natin yung John 15 verse 1 to 4. Sabi po dyan, so, I am the true vine, and my Father is the vineyard's keeper. And verse 2, every branch in me that does not produce fruit, he removes. And he prunes every branch that produces fruit so that it will produce more fruit. Verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. And verse 4, remain in me, and I in you, just as branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on vine. So neither can you unless you remain in me. Okay? So dito mga kapatid, sa isang manlalaro, mayroong training na nagaganap. At mayroong dapat iwasan, may pinagbabawal. Ako sa karanasan ko bilang isang manlalaro, hindi naman talaga akong perfectong manlalaro. Ako ay naglalaro na at least natuto sa paunti-unti ng paglalaro. Okay, ho? So, nung panahon, ako ay nasa high school, o nung ako ay puro by puro, parang nakapag-ibibili na ito kahit pa paano. Kaya nahinsok ko ito yung balik yung kamay ko, sapagkat nung ako ay nasa ere, hindi po nawawala kasi sa basketball, minsan may naiingiti. Lalo na sa, yung parang mayroong kakakaya na lang maglaro. So nung ako ay nasa ere, naku, pagdating ko po sa ere, nung pag-jump shot ko, tinira yung pa ako ng isang siyempre, babaliktad ako naidiin ko po ito sa kamay, kaya kung makikita yung kamay ko, ganito po siya. Kasi, siminto lang po yung, hindi na ito na siminto naidiin ko siya. So, hindi ako nakapaglaro ng games kasi ito, may pagkasadya yung paggagawa sa akin. May pagkasadya siya. Kasi, yung aming team kasi, marunong kung sa marunong. Kaya lang na ako yung ako talaga yung nasadya nun. Dahil sabi ko sa inyo noon, na kung may laro doon, walang iba pupunta talaga sa akin, tatakuhan ako at tatawag talaga ako doon, pupunta ako doon. Kasi alam nila na pagkakasama kami mananalo kami, hindi lang naman ako yung magaling, hindi lahat naman magaling. Okay? Hindi ko naman tuturing na magaling, hindi naman. Marunong lang. Okay? So, kaya isa ito. Okay, so, kinikwento ko ito sa inyo. Sapagkat sa isang manlalaro, mayroong mga dapat iwasan. Okay, balik sa pagpapatakbo, kung ikaw ay sumasali sa 5,000 kilometer, so ibig sabihin, mahaba-haba po yun, so kailangan mo na mag-training. So ang training po namin noon, nung ako po ay sumali, mula sa Rocky hanggang Dangkalan, umaabot po yun na siguro kulang po kami ng balikan mga 16 kilometers. Alam niyo po ba yung pinapayawan po sa amin? Huwag kami magpupuyat. Sino dito yung lagi nagpupuyat? Ang Kristiyano lagi nagpupuyat, hindi magandang training yun. Kasi kinabukasan, puyat. Ang pupunta ka na, puyat ko kasi ako pastor hindi ako nakatulog Kaya puyat. Okay, minsan, sasabi, huwag kang maninigarilyo sapagkat nakapagpapahina yun na baga at resistensya. Sino dito yung chain smoking? Wala naman siguro Hindi, totoo itong binabanggit ko sa inyo. Ituturo talaga ito sa inyo ng coach ninyo. Huwag kayong mag-iinom. So, bawasan yung standby sa kanto kung maaari, huwag kayong magpupuyat. Kasi kinabukasan may laro tayo, mga ganito. Ganun talaga yun. Kapag hindi nyo yan sinunod, pag pupunta ka at tatablay-tablay ka doon sa team ninyo, pagkakalitan ka ng coach mo. Di ba? Kahit sa trabaho, di ba, Brother Ryan? Pag mayroon kayong team na magkakasama, kahit ikaw mismo kating mo siya, magagalit sa kanya kasi masisira ka Masisira yung team ninyo.
Kasi hindi siya nakakatulong. Okay? So, kinakailangan mo mag-participate sa team natin. Dahil dapat ang utak natin lahat dito, ay dapat tayong lahat ay manalo. Di ba? Kung sa isang team na, sa isang grupo din na, halimbawa kayo ay mga pangalan nito, yung isang grupo na trabaho na isa kayo na 10 kayong team, dapat sa atin magsigap tayo para yung team natin ay tumaas. Dapat lahat tayo ay makabinta ng ganito na units. Di ba? Dapat makabinta tayo yan para may taas yung ano natin, magkaroon yung award yung ating grupo natin. Pero yung isa sa inyo ay hindi kumikumbinsi sa inyong lahat, hindi gaganda ang grupo ninyo. Kailangan sa bawat grupo ay mayroong disiplina yung bawat isa. Napakahalaga yung disiplina. Kaya kapag walang disiplina at walang teamwork, hindi siya magiging maganda. Kasi napakahalaga talaga sa isang team ay yung teamwork. Di ba? Kaya dito mga kapatid, pinabagit ko po sa inyo, mayroong aalisin sa buhay mo. Sabi niya sa binasa natin sa John 15 verse 1 to 4, talagang may tatanggalin para ikaw ay mamuna. Para gumaling ka, dapat mag-treat ka ng maayos. Sa takbuhan, halimbawa, yung abot mo lang is 6 kilometers, dapat bukas umabot ka ng 7 kilometers. And then, kinabukasan, dapat lagpasan mo yun. Kasi yun yung dapat pag-bit mo doon sa iyong ginagawa na kaya mo talaga, kaya mo manalo. Pero pag hindi mo yung gawin, wala. So, ang isang Kristiyano walang training ay hindi siya nag-aaral ng salita ng Panginoon at wala po siyang disiplina, hindi po siya mananalo. Di ba? Katulad din sa manlalaro yun. Kung ikaw kuya-kuya ko lang at saka ka lang, alam niyo po yung kwento ng pagong at kunino? Ano po niyo ba yung rabbit at saka yung turtle? Di ba? Yung pagong at saka yung rat. Tama ba yun? Ha? Rabbit ba yun na nagbaligsahan? Ano ba? Kuniho o rabbit? Ano ba yung kuniho? Pagong. Di ba kuniho at pagong? Di ba yung nagkarerahan? Oh. Dahil yung kuniho o yung rabbit, di ba isa lang yun? Kuniho o rabbit? Oh. Di ba isa lang sila? So, ang rabbit dahil magaling siya. Iniisip niya na, malaya si pagong. Babagal-bagalan yan. Pero si pagong hindi. Yung kanyang continue kasi, yun yung pinakamaganda eh. Kahit mabagal ba? Kahit mabagal yung kanyang galaw, yung kanyang kilos, pero matyaga eh. Di ba? Matyaga siya. Hindi katulad nung mabibilis. Uunahan, tapos hihito doon sa dulo. Tayo ko eh. Tagal-tagal pa nun. Di ba? Kuya-kuya na muna siya. Ganun yung buhay ng mga ibang tao eh. Katulad po kay Kuniho o kay Rabbit. Ang bibilis magtaro, huwag naman maihinto-hinto na pakuya-kuya na kung ano yung ginagawa. Kasi, mahilig mag-underestimate eh. Di ba? Huwag nyo i-underestimate yung opponent ninyo. Yung kalaban ninyo, huwag nyo i-underestimate. Di ba? Kahit sa mga manlalaro, mas magaling ito, mas mabigalis at mabagal na tumakbo niyan. Huwag ka, kapatid. Di mo alam na may technique sa bawat ganyang ginagawa sa bawat laruan. Tama? Kaya yung pagong na yun, wala lang siya. Ang ginawa niya ay tuloy-tuloy lang siya. Hanggang pagdating sa dulo, sino po yung nanalo? Yung pagong. Di ba? Bakit? Nung makita ng rabbit, dahil sa kanyang pahinga na matulog siya, nung makita niya si pagong, isang hakbang na lang, ano na yung finish line. O may magawa ka ba sa bilis mo? Wala kang magagawa sa bilis mo kung ganyan, yung ugali mo na walang disiplina. Katulad din po yan ng isang malalakas at matitipurong lalaki. Pag hindi mo gagamitin yung utak mo at ang lakas mo yung gagamitin mo, talo ka ng may matalino. Huwag mo purong gamitin yung lakas mo sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon ay lakas ang ginagamit. May mga teknik yung bawat ginagawa natin. Tama po ba? Oh. Lahat tayo ay kinakailangan magkaroon ng disiplina sapagkat napakahalaga yun. Tama po? Okay, so sa isa mga manlalakbay at mananampalataya, gusto natin magkaroon ng isipan na manalo.
rewards na mayroon tayo, hindi ito panandalian, kundi ito ay pang-matagal. Okay? So, tama. Okay. Naglalakad na si Cuba. Okay. Dito mga kapatid, ay anong katangian mayroon ng isang mananakbo na dapat din taglayin ng isang mananampalataya? What quality does a runner have that a believer should also possess? Okay, so ano yung mayroon tayo na dapat taglayin din natin sa isang manlalaro? Di ba? Bilang mga mananampalataya, ano mayroon sila sa disiplina pang sarili? Paano nila nagdisiplina? Yung pagpupuyat. Sino dito yung mga Kristiyanong laging nagpupuyat? Hindi naman nananalo sa, ano mga nilalaro nila? Ha? Yung game? Ano yung laro yun? Oh, di ba? Minsan, akan, bakit kayo nagsasalita niya siya mag-isa? Di ba? May mga anak kayo na ninyo na nalalaman, bakit nagsasalita sa game? Dahil hindi naman yung ganyan. May kausap sa telepono na habang siya ay nag-games, may games ngayon na mayroon ka, kalaro, na minsan magugulat ang iyong nanay, bakit nagsasalita siya? Kung mag-iingat din kayo mga bata, kasi baka mamaya idala kayo sa rehabilitation center. Bakit nagsasalita yung aking anak? Di ba? So magtataka kayo, bakit sino kausap ito? Wala nang kasama doon, kundi siya lang yung nasa kwarto. Pero nagsasalita, di ba? Kasi ang kausap niya, ang kalaro niya ay nasa ibang lugar. Diba? So, ano ba yung dapat tayong katangian? Okay? Bilang mga malalakbay at manlalaro, at katulad ng isang manlalaro, may disiplina ka, hindi ka dapat manginginom, hindi ka dapat manigarilyo, hindi ka mahilig magpuyat. Mula ngayon, mga bata at kabataan, sikapin ninyo na huwag kayong magpupuyat. Alam niyo po ba kung anong oras kami natutulog dito? Baka kayo laro pa ng laro? Ito mga anak namin, natutulog na kami, kagabi tulog kami, 9 o'clock, 8:30, 8 o'clock, minsan tulog na kami. Kayo baka naglalaro kami, gising na ng alas 4, kayo tulog pa. Diba? Sino ito yung bago matulog? Anong oras kayo natutulog? Sipin niya. Samantala kami, pagising na kayo ay patulog pala. Hindi sakto, bago kayo matulog. Pinakamataas na sa amin yung 10. Liban na lang kung may assignment yung dalawa. Pinakamataas na po yan. Kaya, kung kakatakoy yung gumagan ng oras 10, sabihin ay tulog na yun. Kasi kadalasan, bagi kami sa Terpita, mga 9, tulog na talaga kami niyan. Tulog na kami niyan. Ganun kaaga. Hindi kami nagiging busy sa mga cellphone na yun. Although sa umaga na may pinapanood. Pero pag ganun, magkaroon kayo ng disiplina ka sapagkat napakalaga yun. Alam niyo, napakalaking epekto yan sa atin. Yung pagpupuyat, malaking epekto yan. Kaya dapat pala bilang isang manlalambay, kung gusto niyo umaba yung ministry, matulog ng maaga. Mula mamaya, bantayan niyo na. So, yung tatay niyo, bantayan niyo kung anong oras sila natutulog. At ang tatay, bantayan din yung bata kung anong oras natutulog. May isa akong pastor, nasabi, ano nahihirap mo sa anak ko na natutulog mga alas 12 na? Sabi ko, bunutin ko yung yung internet mo. Sabi, hindi pastor, pag binabalik naman din nila ulit. Kaya wala tayo magagawa niya. Ako yung ginagawa ko po niyan, pagtapos na yung lahat, 9, binubulot na namin yun. Kasi hindi na pili, tama na. Mayroon kaming tamang oras. Yun dapat magkaroon tayo ng disiplina. Kung mahal ninyo yung sarili ninyo, matuto kayo ng disiplina. Tama? Kung mahal ninyo, so magkaroon kayo ng disiplina. Okay, number 1, sa binabanggit ko pong ito, anong katangian mayroon ng isang mananakbo na dapat nating taglayin ng isang mananampalataya? Number 1, sabi dyan, so what quality does a runner have that a believer should also possess? Okay, number 1, have a clear plan and work hard to reach the reward. Hindi mo pwedeng sabihin mo mayroong reward tapos wala ka namang work hard. You need to work hard. Di ba? So kailangan mo, you have a plan, a clear plan. Okay, so dahil
dapat ikaw ay nag-hard work. Hindi mo makukuha yung gantimpala, yung reward kung walang clear plan and then walang hard work. Di ba? Kahit pre ka ng Panginoon, wala ka naman talagang klarong plano, wala ka naman talagang pagpapagal, wala ka naman pag-i-effort doon sa gusto mong gawin, wala naman mangyayari nun eh. Di ba? Sa isang mananakbo, hindi pa pwede na mananakbo ka lang na wala kang iniisip ng clear plan para sa'yo. Paano mo ipapanalo? Paano mo papanatilihin yung pagiging Kristiyano ko? Paano mo ipapanalo? Di ba? So, kailangan ko is hard work. Kinakailangan kong makamit yung, kinakailangan mayroon akong pagpapagal. Di ba? Sa mga mag-aaral, kailangan yung magbuyak, magsunod kilay. Ano ibig sabihin magsunod ng kilay? Kukuha kayo ng kandila at susunodin yung kilay? Anong sinasabi magsunod kilay? Ikaw ay dapat mag-aral. Di ba? Mag-aral kayo ng mahusay. Diba? Ito yung aking anak, pinagbabawalan ko sila mangupya. Huwag kayong mangupya, mag-aral kayo ng maayos. Sikapin yung mag-aral. Kung may hindi sila, sarili nila, pagsikap mag-aral kayo, sikapin ninyo. May reward naman sila sa bawat pag-aaral nila. Sa pagsisikap, makikita nyo yung reward ng mga anak. Diba? O kung may hindi alam, paturo. Pero hindi pwede magdepende. Kinakailangan mayroon kayong self-study. Hindi pwede aas kayo sa mga natutunan. Hindi pwede yung gano'n. Kinakailangan yung self-study sapagkat napakahalaga yun. Pero kung lahat ng ginagawa iaasa mo doon, hindi ka matututo. Ayaw mo silang pasahin sa sinuman. Gusto ko silang tumayo at mag-aral ng maayos. Yun yung dapat gawin. Yan yung ginagawa nila. Nagkakaroon sila ng reward. Tayo din lahat. Kung gusto natin, magkakaroon tayo ng reward. So, kailangan mo, you have a clear plan and you need a hard work. Kailangan mong pagpagalan yung iyong kinukuhang gantimpala. Walang sino man makakuha ng gantimpala na hindi nag-hard work. Na hindi pinagpapagalan. Na hindi nag-i-effort. Walang makakakuha ng kung wala kang clear plan. What is your clear plan? Dapat mayroon kang goal, mayroon kang sitting at target na iyong ginagawa. Sa isang man na lang, hindi ako sasali din para lang magsanay. Hindi. Kaya nga ako nagtitrain eh. Diba? Kaya ako nagtitrain. Gusto ko na mayroon akong makamit. Tayo lahat, di ba? Okay. So, under this, mga kapatid, mayroon tatlong bagay tayo dito titignan. Is, sa isang mayroong planado, ay kinakailangan ang iyong isip is run to win. Wala kang ibisipin dito, kundi tatakbo ako na mananalo ako. Kristiyano ako na mananalo ako. Diba? Ganun yung isipan. Bakit ka ba sumali dyan? Ano? Sasali ka lang dyan. Laro, pangalan nito ay yung saling pusa. Nagsayang ka lang ng training mo, tapos pupunta ka dyan, is para lang magsaling pusa. Hindi mo na tayo mga saling pusa sa gawain ng Panginoon. Run to Him. Diba? Kinakailangan mo, tumakbo ka, na manalo ka. Tama po? And then, know your weakness and strength. Kailangan mong tingnan ngayon bilang isang mananampalataya o mananakbo, saan ako mahina at saan ako malakas. Kung ikaw ay mayroong kahinaan sa isang bagay, sikapin mo na mapanalunan mo yon. Tama po? Focus your weaknesses. Kinakailangan tingnan mo kung saan ka mahina para hindi ka din matalo. Kadalasan ngayon, sa isang malalaro, ang hindi malidevelop, hindi tinitingnan yung kanilang kahinaan. Ang tinitingnan lang yung kanilang kalakasan. Kailangan mong tingnan yun. Kasi bahagi pa rin yun para manalo ka. Pag yung titingnan mo lang ay yung malakas ka, matatalo ka doon kapatid. Dapat nakikita mo rin yung kahinaan mo. Di ba? Makita mo yung point of view mo sa iyong sarili. Kung gusto mong manalo, mga kapatid, sabi ko sa iyo, you have a clear plan. Magkaroon ka ng hard work. And then, pag ikaw ay naririyan, bakit mo yan ginagawa is run to win. Isang mananampalataya na gusto mong magtagumpay. Isang manlalaro na gusto mong manalo. Tama po? And then, pangalawa, know your weakness and strength. Focus on hard training. Wala pong nagtatagumpay, mga kapatid, na isang manlalaro na hindi po siya nag-hard working o hard training. Lahat ng nagtatagumpay po dyan, sila po lahat ay talagang porsigido.
Kristiyano, hindi din siya magtatagumpay kung hindi po tayo, wala po tayong heart training. Okay? Hindi tayo magtatagumpay bilang isang Kristiyano. Tingnan niyo ito mga kapatid sa Lucas chapter 14. Ito yung Torah. Okay? Kung papansinin niyo po ito, kinuha ko po ito mga kapatid kasi sa isang banda, may mapupulot po tayo dito. Sa isang mananakbo. Sabi niya, sa aklat ng Lucas 14, verse 28 to 31. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng Torah, hindi ba niya upo muna siya at tatansiyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siya sa labing may pagpapatapos niyon. Baka may ilagay ang pundasyon ngunit hindi naman na ipatapos. Sa ikukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo, ang tao ito pero hindi tapos. 31. Sino hari ang magpagtimpas sa kapuhari nang hindi muna umupo at pag-aralan mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may isasagupa sa kalaban na may 20,000 taonan. So, anong dapat mo munang gawin bilang isang manlalakban? Tatsansahin mo. Diba? Tingnan mo kung saan ka mahina. Kaya ba dito itong 10,000 ko? Iharap ko doon sa 20,000? Kakayanin kaya? Ako bilang manlalaro. Siya training araw-araw. Samantala ako dito ay ganito yung ginagawa ko. So, kinakailangan ko siya ay nag-train ng 1 week dahil magaling na siya. Mas magaling pa sa'yo. Dalawahin mo 2 weeks ko sa'yo para mapantayan mo yung training niya sa'yo sapagkat siya ay magaling na talaga. Dahil siya ay marunong na. Dapat magkaroon ka ng isip na dapat rantuin, na dapat talunin ko pa siya maging sa training, dapat mapantayan mo yung training niya para mayroon kang pagkakataon na kaya mo siyang talunin. Diba? Bilang isang mananampalataya, bilang manglalakbay, our journey as a Christian is not easy. Napakahirap. Pero bilang isang mananampalataya, kinakailangan mayroong kang plano sa iyo bilang isang believers. Di ba? May plano ka sa buhay mo bilang mananampalataya. Ano ba yung plano ko? Di ba? Katulad ng isang manlalaro. Gusto ko na magpatuloy at makatuwang, maging isa akong pagdating ng araw, maging kagamit-gamit ako sa loob ng simbahan. Isang malaking bagay yun. At least mananatili yung alaw at init ng paglilingkod mo sa Panginoon. Without clear plan, karamihan ngayong backslider. Karamihan ngayong mababa ang kanyang pananampalataya sapagkat walang klaro siya sa kanyang, wala siyang clear plan as a believers, hindi niya alam kung ano kanyang ginagawa. Pero kung may target ka doon sa iyong buhay, na habang kayo naglilingkod, ganito yung aking focus, gusto ko dito sa simbahan, ay ganito, mayroon kang iniisip, di ba? Mayroon kang tinatarget, mayroon kang ginagawa. Katulad ng isang manlalaro, mananalo siya. Pero kailangan niya ng clear plan, magkaroon niya siya ng heart training. Lagi niyong isipin, ang isang Kristiyano hindi nagpapagal, hindi niya magtatagumpay. Dapat nagpapagal ng isang Kristiyano tulad ng isang manlalaro. Tama po, ang ating pinag-usapan dito ay gantimpalan, pagmatagalan, hindi panandalian. Okay? Pangalawa, na isang katangian ng isang manlalaro o isang mananampalataya. Have self-control to reach the reward. So, magkaroon ng pagpipigil sa sarili upang maabot ang gantimpala. Diba? Sabi sa verse 25 na binasa kanina, hindi ko nabasa yung verse kanina po ano. Pero okay naman din po yun. Sabi niya sa 25 na ating pinanggit kanina, ano po yung laman sa 25? Lahat ng manlalaro, nagsasanay, ay nagpipigil sa sarili. Okay? Hindi sabi niya, sa lahat ng bagay, upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. So dapat tayo, bilang manlalaro, mayroon tayong pagpipigil.
may self-control tayo. Magkaroon kayo ng time. Timeline. Diba? Timetable. Okay? As a Christian, dapat mayroon tayong timetable. Sa ganitong oras, pupunta ako ng simbahan. May gawain ng simbahan ng katulad nito. So, dapat mayroon tayo nun. Dapat nilalagay natin yung sarili natin. Magkaroon tayo ng self-control doon sa ating mga kaibigan. May oras kayo doon. Hindi sa lahat ng oras ay doon mo ibubungol ang buhay mo. Tama po? So magkaroon tayo na dapat na ilalagay niyo yung isang magandang bagay, yung may oras ka sa lahat ng pagkakataon. Yung pagpipigil, katulad po lang naman ito ng isang sasakyan. Diba? Hindi po sa sasakyan ay puro lang pagpapatakbo. May mga pagkakataon na dapat ikaw ay gagamit ng preno. Tama, brother, sa to? Pag ngayon kung walang preno, ano mangyayari? O, tuloy-tuloy lang. O, pag tuloy-tuloy lang siya, walang pahinga. Hindi mo kontrolado yung lahat. O, di ba? Kaya sabi dito, kinakailangan have self-control to reach the Lord. Dapat mayroon kang kontrol, mayroon kang titik. Sa pagtatakbo mga kapatid, sa paglalaro, dapat may kontrol ka. Huwag mong ibubuhos lahat ang lakas mo. Sapagkat sa oras yung mga pagkakataon na yung panguli, baka doon kang maubusan. At wala ka na maitatakbo at hindi mo na maipapanalo yung iniisip mo na gusto mong manalo, baka hindi mo na maipanalo sapagkat ubus ka na. Dahil wala kang self-control. Simple lang, hindi na ako mag-ano ng ibang mananap, umamay, may illustrate ako sa inyo. Nung pagtakbo ko po ng ilibig na kilometer niyo, hindi ako yung tipong tumatakbo agad ng mabilis. Tumatakbo ako po muna ng marahan muna. Pero ang iba kadalasan, anong ginagawa? Halimbawa, 5 kilometers, 6 kilometers, yung tinakbo ko po doon sa bayan ng Jerusalem is, kung di ako nagkakamali, 8 kilometers. Pagtakbo namin, ang bibilis, sobrang bilis. Pero parang nululuhan, ang tinitiktik ko lang is, yung maintain lang, yung maintain yung takbo. Halimbawa, 20 or 30, mananatili lang ko doon sa 30 na yun. Pero yung iba, lampas, halos kalahati ako. Nasa 60 yung takbuhan, o nasa 50 yung takbuhan. O, di ba? Kaya ko nasa 30 or 20 mga gano'n. Ibig sabihin, maintain ko lang siya. Kinukontrol ko yung lakas ko at nag-preserve ako, nagtatago ako ng lakas ko, panglaban ko doon sa panghuli. Kaya kinukontrol ko siya. Sa totoo mga kapatid, magandang technique. Dahil sa ginawa ko yun, nakapangalawa ko. Yung mga mabibilis, mas nahuli pa. Pag naupusan ka po sa pagtatakbo, pag wala ka po talaga dyan technique, matatalo ka. Totoo, doon sa basketball ganyan din. Pag pursa ka na lang pursa, hihingalin ka eh. Yung katatan mo gusto mong mag-shoot, tira ka lang ng tira. Pag wala kang kontrol, hindi ka nag-iisip, basta bira ka lang ng bira, wala na yun. Mag-isip ka para paano mo siya lulusutan. Paano na hindi ka kagad na napapagod. Paano kung ikaw yung inasahan sa tempo? Pagod ka na, ilalabas ka na, doon ka matitira, doon kayo matatalo. Ang mga Kristiyano minsan ay ganyan. Ang bibilis. Walang kontrol. Hanapin po natin ngayon yung self-control. Sapagkat yun ay napakahalaga. Bahagi po yun sa pagsasanay ng ating sarili. Tama po? Mayroon tatong bagay tayo nitong pag-uusapan. Sabi dyan is to avoid negative feelings. Sa isang mananakbo, pag wala kang self-control, sa mananakbo, marami po dyan sumisigaw. Ayan. Ryan, takbo ka ng takbo, hindi ka naman dyan mananalo, tumigil ka na. Pag may mapakita ka ng ganyan Brother Ryan, hindi lahat kasi ng kasali dyan, hindi lahat ng kasama at lahat ng umiyaw dyan, pumapapos ko. Lahat dyan ay gusto nilang pabagsakin, ay di-discourage ka niya para wag kang tumuloy. Para wag kang manalo. Yung mga pagtatakbo po natin, maging tayo bilang mga Kristiyano, maraming mga tao na pinipintasan ka. Ganyan ba, Kristiyano? Ganyan ba? Minsan mag-iisip ka eh. Pagkapatuloy ba kaya ako?
Di ba? Kasi kung pakikinggan niyo po yung mga kapatid, ikaw lang mismo yung matatalo. Yung klaro ng plano, mawawala. Yung pag-hardworking mo, mawawala siya. Ubus yun. O, di ba? Kaya dito mga kapatid, na, again, yung self-control ay napakahalaga. Yung feelings, yun yung nararamdaman. Mag-isa mga kasama mong Kristiyano. Yung mismo, baka yung kasama mo na yan, hindi naman para ikaw ay palakasin. Baka yung kasama mo, yung pa yung magpapahina sa'yo. Sa isang malalaro, ikaw yun mag-isa. Nasa sa'yo yung desisyon kung titigil ka o hindi. Nasa sa'yo ngayon. Yung nararamdaman mo kung hihinto ka. Nasa iyo lahat, nasa iyo yung desisyon. Hindi pipili din sa iyo kasama. Dahil ikaw isang manlalaro at manlalabay ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya sabi dito mga kapatid, na to avoid negative feelings, then sabi niya, there are things we must stop. And then, to always be ready to all times to win. To stop possible obstacle to winning. Tama kung ikaw ay papairanin mo yung galit, madidistract yun eh. Yung imbis na tumatakbo ka ng maayos, maraming obstacle. Maraming pwedeng mangyari sa iyo sa iyong pagtatakbo bilang isang manlalaro. Kung ganun yung kung wala kang self-control, pipili talaga na hindi ka talaga mananalo. Dahil yung pala sa kalagitnaan, hihinto ka. Sa mga taong kinainisan mo na dapat suportahan ka, hindi ka naman sinusuportahan. Kaibigan mo na dapat nakasama mo mismo doon sa marathon. Kasama mo mismo, akala mo kaibigan mo. Yung pala siya pa yung tatawa sa siya pa yung magsasabi siya, ay wala, talo kita. Kinis-karis ka pa niya. Parehas kayong mananap ko. Di ba? So, may tendency talaga na kapag wala kang self-control, magkakaroon ka ng problema at hindi mo maaabot ang iyong goal, ang iyong target. So, kinakailangan natin magkaroon ng self-control. Alam niyo po ba yung self-control? Bilang mananampalataya, ito ay fruit of the Holy Spirit. The book of Galatians 5:22-23, bahagi po ito doon na self-control. Kaya ang sino mang mga Kristiyano na mayroong self-control, yun ay bunga ng Espiritu Santo at siya ay magtatagumpay. Di ba nakaraan? Kapag ikaw ay may self-control sa iyong barkada, ang barkada mo halimbawa ay mahilig sa sabong. Di ba? Imbis magbili na sana ng ulam at bigas, ay isasabong. Ngayon, nagkakaroon ka na ngayon ng self-control. Kasi nalaman mo sa Biblia pala, dapat may self-control. Kinontrol mo na yung sarili mo. Ay, Brad, pare, hindi na muna ako sasama niya. Di ba? Hindi muna ako sasama sa sabong. Ipadala ko na lang yung pusta ko sa iyo. Grabe no, parehas lang ano? Ano, parehas lang? May self-control ba yun? May self-control ba? Ay, Brad, hindi na muna ako sasama. Ay, hindi ba ganda yung ito? Ito na lang, ipadala ko na ito, pusta ko sa iyo. May pamilya pa. Wala na. Di ba? Di kaya, Fred, hindi na muna ako sasama sa inuman. Nakakasira yan eh. Mayroon muna ako isang buti, ako na lang mag-isa dyan. Di ba? Sabi natin yung radio, yung tinuro ko sa inyo, binigyan ko pa yan ng ideya, di ba? Kung kayo ay magkikipag-inom, magdala kayo ng sarili nyo, baso. Magdala rin kayo ng sarili, kutsara. Dapat na hindi yun. Kasi iwas pa. Kasi sa oras, halimbawa, Brother Ryan, may kainuman ka, may sakit. Hindi naman, halimbawa, may iba. Sige, mag-inom tayo. Pag meet nyo ulit, pare-parehas na kayo dilaw. Brad, bakit dilaw ka na? O ikaw, Brad, bakit dilaw ka rin? Kasi nagkahawaan na kayo eh. O lahat na tayo dito nakadilaw eh. Di ba? Magtataka ka, hindi ka naman dilaw yung dati. Yung isa na yung kasama mo, dilaw eh. Dilaw yung mata. Dilaw yung... Di ba pag mayroon ka doon, di ba? Pag may sakit ka doon,
Dilaw yung mata. Naninilaw, di ba? Brother Mes, di ba naninilaw yun? Oh. Pagtapos, nagkaya ulit. Brad, buka tayo. Inom ulit tayo doon. Sa katong, sama-sama tayo. Pagbintin nyo, magsama-sama. Naninilaw na kayo lahat. O ibig sabihin, uniform na kayo. Uniform na ulit. O, di ba? So, ito mga kapatid, napakalaga itong binabanggit sa inyo. Yung self-control. Matuto kayo magbigay. Magkaroon kayo ng limitasyon sa buhay niyo. Bahagi yun sa pagdidisiplina ninyo. Tama po? Napakahalaga yun. Kung yung dating ginagawa niyo, mula ngayon, disiplinahin niyo na, mahalin niyo na yung sarili ninyo, huwag niyo gawin. Sapagkat sa isang manlalaro, matatalo ka niyan eh. Di ba? So yung dapat nakikita sa iyo, yung mabuti, huwag niyo nang haluan, huwag po natin i-mix. Di ba? Huwag po natin i-mix yung pagiging Christian natin. Huwag tayo mag 3-in-1. Ano? Huwag po natin gano'n natin pagsalak-salakin. Hindi gano'n. Dapat pure. Sulit yung ginagawa mo. O di ba? Dapat yung tuloy-tuloy. Yun yung dapat ginagawa. Kaya isang malaking bagay sa atin, yung matuto tayo na magkaroon ng self-control. Tama po? Lahat ng yan. Maraming pinigalitan po yung self-control na yan. Para doon sa isang kagaganda ng iyong tinatarget na gusto mo manalo. Okay? So, pangatlo, mga kapatid, 4 lang ito, 4. Pangatlo, have a confidence in yourself to reach the reward. So, kinakailangan mo na mayroon kang tiwala sa iyong sarili. Isa kang mananakbo, tapos sasali ka na wala kang tiwala. Sasabihin mo ba doon? Hindi, sumali lang ako dito kasi gusto ko lang tumakbo. Okay na yung maging ganito lang. Hindi ganoon. Pinabababa mo ang kalidad ng buhay mo, yung sarili mo. Magkaroon ka naman ng tiwala sa buhay mo. Tama? Bigyan mo naman ng tiwala. Napakahalaga po yun. Magkaroon ka ng confidence. Di ba habang ikaw ay nasa takbuhan sa laruan? O basahin natin sa 26. Sabi niya dito, kaya ako tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sumali ka dyan, huwag yung ganun yung isip. Magkaroon ka naman ng tiwala. Ay, kaya ko to. Di ba? Hindi ka dapat sumusuntok sa hangin. Pahalagahan mo yung ginagawa mo dahil andyan ka naman din eh. Di ba? Bilang Kristiyano, dahil ikaw ay naging bahagi at tinatawag ka ngayon isang mananampalataya, pangatawanan mo yung pagiging isang Kristiyano mo. O isang manlalaro o mananakbo, pangatawanan mo yun sapagkat sumali ka na dyan. Ay, isa itong mananakbo. O, di ba? Pangatawanan mo, magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Hindi yung andyan ka na sa kalagitnaan, andyan ka na nag-iisip. Hindi na ako sasabihin. Parang ako na lang ata yung nahuli. Hindi ganun. Magtiwala ka pa rin sa sarili mo. Kasama mo ang Panginoon. Tama? So magtiwala at kasama mo ang Panginoon sa iyong ginagawa. Yun ay napakahalaga. Okay? Sabi niya dito mga kapatid ay mayroon tayong 3 bagay. Sabi diyan, habang ikaw ay nasa manlalaro o ikaw ay nasa kasaksakan ng paglalaro o bilang mananampalataya na kasalukuyan na tinatrabaho mo ang iyong pagiging isang mananampalataya, huwag kang don't stop. Okay? Sabi niya, huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Magtuloy-tuloy ka lang. Tama po? And then sabi niya, finish your race. Mayroong mga tao ngayon, pag nakita nila na may nauna na sa kanila, ayaw ko na, talo na ako. Yan yung nakalulungkot na pag-uugali ng isang tao. Yung hindi mo sinusubukan pa yung isang bagay na gawin yung lahat ng pili mong gawin at sinasabi ko na ngayon, suko na ako at ayaw ko na. Sa totoo lang sabi ko sa nakaraan kay Maxine, ang ayaw ko sa isang tao, alam niyo, yung nagsasabi kang ayaw mo na sapagkat di mo kaya. Yan yung kinagagalit ko sa natin. Yan yung hindi ko talaga gusto. Hindi mo pa nga sinusubukan, pero umayaw mo na. Tinatanggap mo na yung pagkatalo mo na walang kaipon-ipon. Tanggapin mo yung pagkatalo mo pag ginawa mo yung isang bagay ng hard work ka at ginawa mo na talaga ang lahat at wala na talaga, aminin mo, talo ka. Pero next time, gagawin ko yung talaga dapat. Huwag kayong magsasabi ng gano'n. Isa yan na walang pagtitiwala sa sarili. Isang
magbabagsak po yan sa iyong sarili. Matuto kang magkaroon ng disiplina sa sarili mo. Di ba? Kung walang naibibita, darating at huwag ikaw yung magsasabi na, ay wala na siguro bibili sa mga units kong ito. Kung ikaw ay isang ahente, agent, huwag kang basta-basta ng gano'n. Try and try. Di mo alam, ang Panginoon nandiyan na para tulungan ka. Mabibigla ka na lang may isang person dyan na imimit sa'yo ng Panginoon at yung pala yung magiging isang pagpapala para sa'yo. Di ba? Pag hanggat mayroon kang lakas, gawin mo, huwag yung magsasabi kang ayaw mo na. Di ba? Sabi dyan is, finish your race. Tapusin mo yung inumpisahan mo. Hindi ka dito pumunta para gano'n lang na umpisahan mo tapos hindi mo tatapusin. Hindi gano'n. Ang isang mananampalataya, dahil tumayaw ka sa isang mananampalataya ka, kung ano yung inumpisahan mo, tuloy-tuloy mo siya. Tapusin mo siya. Di ba? Anong sinabi natin sa pinakahuli? Nakakahiya eh. Sinabi Kristiyano pa daw sa after mo, bumalik ka ulit. Nakakahiya yun. Pasali-sali ka dyan, patapos ka rin, hindi mo naman pala kaya. Gusto niyo masabihin ng ganyan? Nakakahiya ka. Sumali ka naman, tapos aalis ka niyo. Tapusin mo, baka ikaw pagtulakan ka pa. Sa amin nun, kami po yung nagtatako. Huwag ka dito tinutulang pa nga. Yung kasama namin sa kasali sa paglalaro ng takuan. Tinutulang, huwag ka dito, tapusin mo. Ginaganon pa tinutulang. Kasi gusto mong tapusin. May mga Kristiyano ngayon, hindi natatapos yung kanilang takuhin. Humihinto na. Diba? Hindi nila naisip yung una nilang ginawa. Clear para sa kanila yun. Pero nagbabago sa panahon ng kung saan nandun na siya sa takuhan. Sa kasalukuyan na siya, ay doon siya nakakaramdam yung mga pagsubok na iyon nararanasan. Parang gusto mo na huminto. Why? Tired. Exhausted. Hindi biro po yung pagtatakbo. Ang kalaban mo po dito is pagod. Kakapusin ka ng hininga. Marami na yung mga kapos sa hininga yung mga mananampalataya. Dahil sa mga pagsubok na dumarating, parang ayaw na nilang bumangon, ayaw na nilang ipagpatuloy, pagod na, ayaw mo na. Hindi ganon. Hindi yung dapat ginagawa natin. Enjoy ka na. May reason ka nang gawin yon. Pero hindi dapat yung maging reason mo to stop as a believers. To stop your race. Maraming reason na pili natin gawin dahil sa tarkay. Maraming reason na sabi mo, hindi, mabibili sila eh. Pwede mo i-stop, reason mo yun eh. Your decisions. Nasa sa'yo yung lahat eh. So, kailangan gumawa ka ng paraan. Huwag yung basta-basta ka lang hihinto. Nakakahiya. Nakakahiya ako. Sumali ako nung tapos babasta-bastahin ko na lang ng ganon. May nagbuhos na sa akin ng tubig para palakasin ko, tapos basta-basta ko ito. May nag-abot sa akin ng isang ice water, ininom ko para mapalakas ang batak ko, tapos mabalik nung dito ako, maniniscourage yun eh. Dapat ikaw mismo ay nagbibigay din sa kanila ng lakas. Dahil kayo isang mananakbo at mananakbay ng Panginoon at mananampalataya ka ng Panginoon. Diba? Sasabihin sa inyo, pinainom nga kita para ituloy mo eh. Binuhusan nga kita ng tubig para ituloy mo yung laro mo. Diba? Maraming ginagamit kasi yung Panginoon para ipagpatuloy mo siya. Kaya nga, your decisions, many reasons, alibi. Diba? And then, of course, mga kapatid, isipin mo yung legacy mo. What is your legacy as a Christian? What is your legacy as a runner? Yun ba yung ipamamana mo? So magkaroon tayo, hindi basta-basta mga kapatid yung pagtatakbo. Mayroon kang pamamanahan niya. Manalo o hindi, mayroon dapat tumingalahan pa rin sa'yo. Ipakita mo pa rin na kahit galing yung nangyari huli o pinakahuli ka, tapusin mo siya. Ang usapang dito, sumali ka dito, basta sinabi mo gusto mong manalo, kung hindi na kaya, ang importante natapos mo yung ginagawa mo. Tama po? As a believers, dapat ganun yung ginagawa
Amen ho? Okay, and sabi nyo sa panghuli, remember the reward that awaits. Alalahanin natin yung rewards na nag-aantay sa atin. Sabi natin, may rewards na panandalian, may rewards na panghabang panahon. May mga rewards man dito na hindi natin nakagamit. Asahan ninyo ang Panginoon may rewards na nakalaan para sa atin. May nag-aantay. Tama po? Lahat ng Kristiyano, sabi, remember the rewards that awaits. Okay? Mayroong nakalaan ang Diyos para sa atin. Okay? Alalahanin niyo po yun habang tinatakbo po natin yung bilang mananampalataya. Alalahanin niyo po yung reward na sinasabi ng Panginoon. Yan nakalagay sa mga athlete. Hindi nawawala sa kanila. Bakit pa ulit-ulit po sila naglalaro kahit natatalo? Andyan lagi sa kanilang isip, mananalo na ako sa susunod. Paulit-ulit po yan. Hindi lang sa larangan ng mga laro. Baging sa mga pagtitake ng exam, bad exam, huwag kayong manawa sapagkat ang time ng Diyos para sa iyo ibibigay sa panahon na yan, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Lagi niyong tatandaan, kapatid. Amen? So, kinakailangan sa bawat isa sa atin, dito sa pangatlo, ay mayroon kang tiwala sa sarili. Sa bawat ginagawa mo, magkaroon ka ng tiwala sapagkat ang Diyos ay laging nalagyan sa iyo. Panghuli, mga kapatid. Panghuli, sabi dito mga kapatid, have a courage and don't give up on yourself to reach the reward. Magkaroon ng lakas ng loob at huwag sumuko sa iyong sarili upang maabot ang gantimpala. Kapatid, kaibigan, sumuko ka na ba? Nananawa ka na ba sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Nakakapagod na ba ang paglilingkod sa Diyos? Kapatid at kaibigan, under this, mga kapatid, try not to let what you are doing lead to shame. Under dito, mga kapatid, sabi ko dyan sa 27, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili, baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman ay itakwin. Di ba? Instead, I discipline my body. Kailangan disiplinayan natin. Magkaroon tayo ng pag-respeto sa ating sarili. Sabi dyan sa under po nitong letter A and B, subukan huwag hayaang humantong sa kahihiyan ng iyong ginagawa. Huwag dumating sa panahon na ikaw ay mapulaan sa iyong ginagawa. Katulad ng isang manlalaro. Nag-training ka ng ilang araw, ng ilang buwan, tapos mauwi lang sa kanya, try not to let what you are doing lead to shame. Okay? Huwag dapat dumating sa panahon na yan. Ha, mga kapatid, masasayang na dumating yung ginagawa mo na humantong sa kahihiyan. Ano ba yan yung ginastos ko dyan kay Rodel na yan? Nagbili pa ako ng ano yung kadalasan? Lipubitan. At saka ano ba yun? Yung isa nakasabay ng lipubitan. Yung ano yung kasi dyan? Lipubit. Yung pa, syrup, di ba yun? Yung lipubitan. At saka yung isa pa niyan eh. Ha? Ribol. Yan. Ribol. Yan. Hindi yung mga sling ngayon, yung mga ano yun? Yung may mga panukla. Sting. At saka yung isa pa. Cobra. Yung sting, pabira. Ahas na nga. Pupunta ka pa ng cobra. Pag tinuklaw ka, apatay ka. Pero yung lipubitan, sa dati, mahilig ako mag-inom kasi nakapagpapalakas. Kaya lang, kalaban ko naman doon, hindi ako mapatulog. Hindi siya makakaya-kaya papatulog eh. Kaya i-stop ko rin yun. So, sabi niya, nakakahiya ka. Mayroon kang quotes, mayroon kang support patapos ganyan yung mangyayari. Letter B, quitters never win and winners never quit. Okay ba yun sa inyo? Mga kapatid? Sabi niyan, yung quitters never win. Diba? And then winners never quit. Diba? Ang nanalo, hindi po talaga siya huminto. Pero yung tao na huminto, huwag kayong maging talunan. Tayong lahat bilang mga mananampalataya. Tama po, ang isang mananakbo, ang isip natin ay manalo. Quitters never win and winner never quit. Winner never quit. Huwag kayong mag-quit, huwag kayong hihinto, huwag yung taliuran, huwag yung dali sa hindi maganda yung sarili ninyo, magkaroon kayong disiplina sa buhay ninyo. Alalahanin
injury yung nagsuporta sa iyo ng palakpak kahit kunti. Di ba? Kasi sige, takbo pa. Ikaw na yung nauna, pero ang dami na pala nauna. Di ba? Huwag susuko. Tuloy lang yung laban. No? Ang asahan nyo yung putong na nagagaling sa ating Panginoon. Amen? Okay po ba? Okay, so ito yung pang-apat. Have courage and don't give up on yourself to reach the reward. Okay, so kailangan po natin, kaya ang humihinto, talo siya. Pero ang isang nananalo, hindi siya humihinto. Tumutuloy-tuloy siya. So ang pagiging Kristiyano ay ganyan. Hindi ka dapat yung napapatao at sumusuko. Okay? So sabi dito sa ating pagtatapos, the journey of a Christian is not easy because it is full of difficult challenges. Yes, marami. Then, not everyone who accompanies us will give us strength, but will break our spirit. Yun sinabi ko sa inyo kanina. Huwag mo sabihin yung katabi mo ngayon, pinapalakas ka niya. Baka yan pa yung sumisira sa iyo, binabagsak pa ang iyong pagiging pagkatao. Okay? And then sabi dito, whatever we start, we can achieve it through determination and trust in God. As a Christian, diba? Dapat nandun yung determination natin. Okay, once again, ang paglalakbay ng isang Kristiyano ay hindi madali dahil ito ay puno ng mahihirap na hamon. Hindi lahat ng sumasama sa atin ay magbibigay sa atin ng wagas, ngunit masisira ang ating spirito. Ano man ang ating simulan, makakamit natin ito sa pamamagitan ng determinasyon at pagtitiwala sa Diyos. To be victorious in Christian life, there is plan, effort, self-control, having confidence in oneself, and especially in God, having discipline. At mayroon pa ako dito sa inyong ikikwento na si Stephen Akwari. Ito po ay isang marathon sa Olympic na nangyari. Hindi pa po ako nito buhay. Ang iba nito siguro ay buhay na. Kasi ako po ay nabuhay 1975. Sino po nito yung ipinanganak ng 1968? 1960, kaya lang hindi pa kilala ni Stephen nakita ito kasi bata pa siya, hindi pa siya talaga nakakapanood noon. Kasi ito is, si Akwari, ay sa marathon siya, sumali po siya. Siya po ay runner from Tanzania who competed in the 1968 Mexico City Olympics ng 1968. Okay? Despite suffering a dislocated knee and gassed knee, he finished the race last. Long after the other competitions had finished, and even after the stadium lights had been turned off. Alam niyo itong taong ito, mga kapatid, isabihan, they continue running because his country sent him to finish the race that just started. Ayan, di ba? Yung binanggit ko sa inyo kanina, dapat mayroon tayong clear talaga para sa atin. Tulad niya, ito po siya ay tumakbo. Kaya lang po, nagkaroon po siya ng problema. Nung sila po ay magtakbo na, na-injure agad yung kanyang tuhod. Kasama po yung balikat. So, hindi talaga siya makatakbo ng katulad nung kasama niya. Kasapagkat sa unang palang bulusok, nagkaroon na kagad siya ng problema. Pero sa kabila ng banda na yun, mga kapatid, tinapos niya pa rin yung kanyang takbo. Kahit pawala na yung mga tao, kahit pawala na yung ilaw ng stadium na yun, ang kanyang target is tapusin yung kanyang takbo o yung kanyang tinatakbo. Sapagkat siya ay, ang tawag nito, pag ikaw ay sa isang bansa, ikaw ay kumakatawan ng isang bansa sa Tanzania, siya ay kinakatawan na isang mananakbo na magaling sa kanilang bansa. Kaya lang sa panahon na yun, nangyari po yun, ito is 5,000 miles na tinatakbo nila. 5,000 miles po ito. So, ang nangyari is na-injure po siya. Na-injury po siya. Yung knee, patapos yung balikat. Pero, sa kabila nun, despite sa mga nangyari na ganon, hindi nawala sa kanya yung goal, yung target niya. Sapagkat nakakahiya, kung sa ganon pa lang sa pasimula, nagkaroon ng injury yung kanyang tuhod at ang kanyang balikat, ay hinto niya na. Ang nangyari parang itong tao, itong pinadala natin parang kwenta. Walang kwenta, di ba?
Kaya kahit dumating na yung pagkakataon, tinapos niya yung kanyang takbuhin kahit masakit, pinilit niya yun. Pero alam niyo kapatid, may reason siya, pwede niya nang tigil. Ang dami ngayong mga Kristiyanong injured. May mga injury. Injured or injury, maraming Kristiyano ngayon. Pero hindi po gaya nito. Injured na po siya, injury na po siya. Pero habang siya ay nakakalakad, pinilit niya yung kahit ilang ikot na studio, 500 miles, ay 5,000 miles. Ginawa niya yun hanggang matapos. Kahit turn off na yung ilaw doon sa stadium na yun, tumuloy siya, natapos niya yung kanyang tinatakbo. Alang-alang sa kanyang bansa. Pero again mga kapatid, mayroon siyang sapat na dahilan na ihinto. Pero alam niyo, may nilagay po ako dyan, the injury or the risk. Sa isang takbuhan, hindi maiwasan na hindi ka magkaroon ng injury. Paliwanag? Injury. And then, sa injury, gagawa ka ngayon ng decisions. Whether to stop or to continue. Tama? Tama po ba yan? And then, dahil enjoy ka, tatapusin ko pa ba ito? O hindi na? And there is a reason. Nasasabihin ko sa aking country, hindi ko tinapos kasi enjoy ako eh. Hindi ko na talaga kaya eh. Pwede niya na yung gawin eh, di ba? Yung reasons niya. And then, mag-iisip ka ngayon dahil enjoy ka, ano na yung legacy ko sa aking country? Ano na yung ipamamana ko? Ano yung ipamamukha ko na pumasok ako noon, sabihin kay Stephen, Aquari, ay sumali yan, patapos na injury yan, tapos hindi na ngayon nakatakbo eh. Yan yung ibibigay mong pamana sa iyong country. Kaya ang ginawa po ni Aquari, kahit po siya ay may injury, yung decision, yung finish, reason, and legacy, ginawa niya. Alam niyo, yung reason to quit, hindi niya yung ginawa, is reason to win. And then, decisions, right decisions, nagawin niya yun alang-alang sa kanyang country. Marami ngayong mga Kristiyano, ambot pala, reason na nila yun. Hindi tayo pupunta kasi umalang. Ano naman yun eh? Understood na yan ni Pastor, umuulan. Understood na yan ng Panginoon na umuulan. Hindi, may sakit yung anak ko. Pero may magbabatay na. Hindi, alam naman niya ng Panginoon kasi may sakit na. Many reasons. Yung ba yung iiwan mo na pamana sa iyong tahanan? Sa kaunting mga bagay, kaunting mga sigalot, ganun ba yung iiwan mo pamana? Even in our church, pag nakita mo ba may injury, ay huwag tayo pumunta doon kasi nagkaka-injury yan doon sa ano. Ganun ba yung dapat natin ipakita? Your decisions, your reasons. How about your legacy as a Christian? Ano yung dapat natin ipamana? Ito si Aquari mga kapatid, ipinakita niya na ako, ito yung spirit of Olympic. Tayo, ipakita natin yung spirit of a believers na kasama natin ng Panginoon na hindi tayo sumusuko. Huwag tayong magtatago doon sa ating mga decisions and reasons. Huwag tayong tatago doon. Huwag kayong pupunta doon, tataguan mo yung bagay na yan. Samantalang nagkakaroon ka ng guilt sa iyong heart. Nalabang sa iyong damdamin yun, pero pinipilit mong tanggapin dahil may reasons ka. Hindi yung ganun mga kapatid. Alam mo kung kaya mo o hindi yung ginagawa. Alam mo yun. At ikaw mismo yung magpapatotoo. Si Aquari, pinakita niya na may kaya siya. Kasi alam niya na pagdating ng araw, magsisisi siya, magdadalaway. Buti pa tinuloy ko kahit meron akong ganito. Maraming Kristiyano ngayon na gano'n yung nangyayari. Na dapat po natin, tularan po itong isang malalo yung spirit of Olympics, spirit of believers, na dapat tayo ay nagpapatuloy. Hindi tayo nagtatago in our reasons, in our injury, na wala kang pera, wala kang
pamasahe, may sakit ako o ano pa man dito, hindi ako pupunta ng simbahan. How about your legacy as a Christian, as a believers? Ano yung legacy at pamana mo sa iyong mga, sa nakakita sa iyong pamilya? Yung ba yung papakita natin? Kung gusto mong mapalasamba ang iyong anak, unang matuto ang magulang na pumunta ng simbahan para yung mga anak mo ay mapasama mo doon sa simbahan. Pero kung pagtuturukan mo ang iyong anak at ikaw hindi pupunta, wag mong asahan na pupunta sila doon. Wala po. Kaya mga kapatid, kaya sabi dito, the enduring decision and finish. As a Christian, gusto niyo bang tapusin ang iyong pagiging Kristiyano? Gayahin niyo po siya kuwari, gayahin po natin sila. Yung spirit po niya, yung heart, yung gold na heart, na gold ang kanyang gustong maabot, pero makita niyo yung gold na heart niya is kahit talo siya, andun yung gold sa kanya. Sana andun din sa ating yung tagumpay na yun, na kahit hindi po nakaabot doon sa Felicia, pero yung gold na heart andyan sa kanya. Tama po? So, again, mga kapatid at kaibigan, kahit mayroon kayong injury, nasa sa inyo ngayon yung decision. Nasa sa inyo ngayon to finish. Nasa sa inyo ngayon to reasons. Nasa inyo ngayon to decide your legacy. Okay? So, lahat tayo ay mayroong piling dapat gawin. Once again, karamihan, huwag kayong magtatago sa bawat reason. Alam niyo yun. Alam niyo kung kaya ninyo i-hindi yung ginagawa sa simbahan. Amen? God is good? And all the time, palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po lahat ang dalangin. O Diyos, maraming pong salamat sa iyo mga salita. Tulungan po ninyo, O Diyos kami, na as a runner, Panginoon, magkaroon kami ng clear plan and hardworking, Lord. I pray, of course, Lord, our self-control, our confidence, Lord, and courage, O Lord, to finish our race, Lord, as Christians, as believers, Lord. Never quit, never stop, but to win, O Lord. I pray every Christians, every members here in our church, O God, I pray everyone, Lord, is to contribute whatever situations, O God, na may patuloy niyong kaming tulungan, na ano man yung kaya namin gawin, ay gawin namin, Panginoon. Once again, Lord, thank you, Panginoon, sa iyong mga salita na binigay sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Maraming